Marahil bawat isa sa atin ay naghahangad na makatagpo ng isang taong magpupuno sa ating kawalan. Marahil ay umaasa tayo na ito rin ang siyang magbibigay sa atin ng walang hanggang kaligayahan. Minsan sa ating buhay ay mapalad tayo nakakatagpo ng taong nais nating makasama sa hirap at ginhawa, maging hanggang sa huling sandali ng ating hininga. Sa maliit na barong-barong na ito sa bayan ng General Mariano Alvarez, Cavite, aming nakilala ang mag-asawang si Tatay Primitibo at Nanay Meli. Dito namin napag-alaman na 25 taon na palang nagsasama ang dalawa. At dito nilang napiling manirahan malapit sa tambakan ng basura. Ang pangalan ko ay Meli Inot. Ang edad ko 63. Ang asawa ko ay Primitibo Blasorca. Ang edad niya 80. Ang pinagkitaan namin ngayon ng ngalkal ng basura at iniipon namin at ibinta namin. Yun lang ang aming pinagkitaan dito. At pag wala namin makalkal sa basura, nagmumulot kami sa karsada ng mga buti-buti. At iniipon namin para maramihan ibinta. 6 na taon na kami nang kalakal kasi wala kami tirahan. Ipatira kami ni Kapitan sa tabi sa karsada kasi wala kami tirahan. Saan niyo po ginagastos yung kinikita niyo sa pangangalakal po? Ibili namin ng pagkain, bigas, ulam, mga gamot. Yun ang among pinagastusan, mga kape, gatas. Kasi di pwede yung aking asawa kung walang gatas siya. Kasi po may mga sakit na siya eh. May sakit siya eh. Nag-maintenance siya tapos may sakit siya sa abdo. Sa abdo ang sakit niya. At may ano din siya, los-los. Di pwede siya trabaho ng mabigat. Ako may diabetes din ako eh. Nangapal ang nangangapal ang paa ko tapos manhead. Sa kabila ng kanilang edad at lagay ng kalusugan, ay patuloy pa rin sila sa pagtatrabaho upang mapunan ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi anintana ang hirap at pagod sa pamamasura. Malagyan lang ng kakarampot na pagkain ng kanilang munting hapagkainan. Tirikman ng araw o malakas ang buhos ng ulan, wala silang sinasayang na oras dahil ito lamang ang kanilang inaasang mapagkukunan ng panglamang tiyan. Nagising kami alas 4, tapos nagsaing ako, tapos nagsaing. Pagkalasing ko, pinakain ko na siya. Kumain na kami dalawa, tapos kami kain. Maghugas sa plato, tapos sabi na ko sa kanya, huwag kag sako, mangalkal ka na, basura mo na. Nagtulungan kaming dalawa. Anong trabaho niya, trabaho ko rin. Pagkatapos, pahinga muna. Tapos, mamaya-maya, makapahinga na. Balik naman kami sa basura. Sabi ko, magtanda na lang tang ganito ng buhay natin. Manguhag kalkalakal. Sa mahabang taong nilang pagsasama, maraming hamon sa kanilang buhay ang nalampasan nila. Mga hamon na sumubok at nagpatibay pang lalo sa isa't isa. Mga hamon na siya rin nakapagbibigay sa kanila ng pag-asa. Isa sa mga hamong ito ay ang kondisyon ni Tatay Primitibo. Natuklasan namin na hindi na pala siya nakakarinig at tanging sa pamamagitan na lamang ng pluma at papel sila nagkakausap ni Nanay Meli. Yung sa tainga niya, hindi talaga siya makarinig, kailangan sulat. Nakoy tanong sa kanya, isulat. Tapos, magsalita siya sa ako, makarinig siya. Pag sinasagot ko siya, sinusulat na. Kasi, di siya makarinig. Nalipasan lagi siya gutom sa yung nagtrabaho siya. Inuuna niyang trabaho kasi niya bago kakain. 48,000. Yung hearing aid. Ay wala man ko ibili. Ang kita namin hanggang kainin lang namin. Kaya hanggang ngayon, bingi pa rin siya. Kinukulang man ang kanilang kita
para sa pagkain sa araw-araw at sa iba pa nilang pangangailangan, naniniwala pa rin sila na walang problema ang hindi kayang solusyonan. Bagamat salat man sila sa ibang bagay, mayroon pa rin ilang mabubuting loob na handang tumulong sa kanila. Kasi wala na po kami mga magulang. Both sides. Wala akong magulang. Maaga rin naman parang sa kanila na lang namin binuhos yung yung pagiging mga anak sa kanila. Kasi mabait naman yan, dalawang yan. Saka nakita mo kasi yung pagpupursige nila sa buhay, hindi sila yung umaasa na nangyini, ganun, hindi. Marunong silang kumayod para sa sarili nilang dalawa. Kasi mabait naman yan, dalawang yan. Saka nakita mo kasi yung pagpupursige nila sa buhay, hindi sila yung umaasa na nangyini, ganun, hindi. Marunong silang kumayod para sa sarili nilang dalawa. Sa kabila ng kalagayan ni Tatay Primitibo, nananatili pa rin sa kanyang tabi si Nanay Meli. Mahirap man para sa kanya ang kanilang sitwasyon, mas nananaig pa rin ang pagmamahal niya para dito. Sabi ko sa kanya, hanggang ngayon lang ba tayo mga kalakal, wala na kang asinso, Kasi wala may trabahong matino eh. Yun lang ang trabaho namin hanggang katapusan siguro to. Kasi di na kami makatrabaho o maayos eh. Sabi ko, magtanda na lang tang ganito ng buhay natin. Manguhag kalkalakal. Pangarap ko sa buhay, makabili sana ako ng tirahan namin na luti kahit maliit lang. Kasi wala may tirahan. Lagi kaming umalis. Pag pinaalis kami dito, lilipat. Naghanap na naman kami ng lipatan. Kasi sabi kasi ang goal naman namin mag-asawa, kung meron kami, pwede naman magbigay sa iba kasi hindi mo naman madadala sa pag namatay ka, di ba? So, hindi mo naman madadala yun. Kaya bakit i-share mo din kung pwede kang mag-share. Tunay ngang makapangyarihan ng pag-ibig. Wala mang kasiguraduhan ng mga bagay-bagay. Hindi man natin alam kung ano ang wakas at kahihinatnan. Ito pa rin na nagsisilbing dahilan ng lahat ng bagay. Dahil ang pag-ibig ang gumagabay sa atin patungo sa tunay na kahulugan ng buhay.